Thank you, Ate Jacqueline. God bless. Ako din may bagong contact number. Nakakatuwa yung testimony ni Sister Marino na dumating na siya sa point na mamimili siya kung abroad na siya. Pero nag-decide siya na mag-stay. Ang nakita ko doon yung kanyang commitment sa kanyang mga anak at commitment sa kanyang mga 10 aso. Alam niyo, pag talagang may commitment ka sa isang bagay, mag-give up mo lahat eh. Papatuloy mo lang yung dedication sa nakikita mong napakahalaga. Ito pong ating gathering, ang gusto kong ipagpe-pray natin ay commitment din. Commitment saan? Commitment para talagang mapulfill natin yung tawag ng Diyos sa atin. Commitment para mapulfill natin yung purpose ng Lord. Bakit may JGS sa San Antonio? So, ang commitment, sa ibang salita, ito po ay dedication at devotion. Pansinin nyo, pag walang commitment, walang tagumpay. Kahit anong larangan. Ang mahalaga sa mag-asawa, commitment. Sa atleta, para mag-champion, ang mahalaga, commitment. Sa negosyo, commitment. Lahat ng bagay, hindi pwedeng walang commitment. Lahat ng bagay para magtagumpay at may resulta sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa cell group, sa ministry, sa lahat. Mahalagang-mahalaga yung salitang commitment. Okay? Kaya ang title po natin, kaya ang pagpe-pray po natin ay mag-increase yung lumalim pa yung ating commitment para matupad yung tawag sa atin ng Lord, yung purpose ng Lord. Ano ba ang purpose ng Lord sa church na ito? Ayun, para matupad ang ating mission and vision. Kasi sa susunod na 8th anniversary natin, kakaiba naman ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Halos hindi tayo kumasya dito noong last anniversary. Yung isang anniversary, kaya doon tayo nag-desire sa main. Malamang pag nag-increase yung commitment natin, pwedeng hindi rin tayo doon na mag-celebrate, no? Ngayon may nagsasuggest, talagang na-bless naman ako sa commitment niya. Hindi, may nagsasuggest, wag na daw mawawala ang prayer meeting natin pag Wednesday. Papayag ba kayo doon? Sino ang papayag na mawawala ang prayer meeting? Taas ang kamay. Ano ba sabi ko? Hindi, mali ang dinig nyo. Oo, hindi mawawala. Ayan, praise be to God. Okay, yung hindi mawawala, pumalakpak ng isa. Ayan, very good. So, bago ko pa malimutan, magse-celebrate ng first year anniversary ang Kawit Jejia. Nire-request tayong bumate. So, after natin mag-prayer, ngayon, mag-gather tayo, no? Isang buo. Babati tayo ng happy first anniversary, Jejia Kawit. God bless you. Sa linggo na kasi sila magse-celebrate ng 1 year. Sabi mo sa katabi mo, committed ako sa iyo. Okay, ang title po natin ay ano ulit ang commitment sa Tagalog? Sa ibang salita, devoted, dedicated. Oo nga, ayaw. Naka-off yata to eh. Hindi, baka ko. Yun. Yan. Okay? So, ang title po natin, The Great I Am Church of Our Lord Jesus Christ. Itong church na ito. At panalangin natin na patuloy na mataas ang Panginoon as the Great I Am. At ang kinakailangan ay meron tayong tinatawag na diskarte. Ano sa English ang diskarte? Pahinap daw. Ang English sa diskarte ay kasi how to make it great. So, kailangan natin ng diskarte.
Strategy. God bless you. Palakpakan natin, Panginoon. So, the great I am church of our Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the great I am. Anong ibig sabihin ng great I am? I am your strength. I am your protection. I am your provision. Everything that we need, He is. Kaya, great I am. Hindi tayo magkukulang, hindi tayo mabibigo, hindi tayo mapapaya. Kahit gano'n man yung kaimposible, yung ating vision, yung ating personal dream, yung ating mission, hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo pinanganak para mabigo. Hindi tayo nilikha para mapahiya. Nilikha tayo ng Diyos para magbigay ng karangalan at kalulatian sa Kanya sa pamamagitan ng ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos para magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Sabi mo sa Kanya, yung katabi mo, kaya pala ang pogi mo, kaya pala ang ganda mo. Kaya pala ang pogi mo, Brother Romy. Hallelujah. Pala maganda, Ate Elna. Bakit? Kasi patuloy tayong dinidevelop from glory to glory. So, ang tanong, how to make it great? Sa pamamagitan ng diskarte. Strategy. Ano ang strategy na kailangan? Mahalaga meron tayong strategy. Hindi pwedeng basta tira ng tira. Kailangan merong proven strategy. Effective strategy. Hindi basta go on lang ng go on. Lahat ng bagay para makuha ang isang bagay, magtagumpay, ay kailangan may diskarte. At ang diskarte, hindi kailangan sa atin manggagaling sa Diyos. Una, para maintindihan natin to, maunawaan natin, bakit mahalaga to? Naalala niyo yung dalawang great? Kasi Jesus the great I am. Mahalaga maunawaan natin. May dalawang great sa Bible. Ang unang great ay Matthew 22:37. Ang sabi diyan, Jesus said to him, what is the great commandments. You shall love the Lord your God with all our heart. Mahal ba natin ng Diyos ng buong puso? Amen. Buong kaluluwa? Amen. At buong kaisipan? This is the first and great commandment. And the second is like, you shall love your neighbor as yourself. These two commandments hang all the law and the prophets. Ang tawag dyan, great commandment. Kaya dapat masunod natin to. Sa lahat ng utos ng Diyos, din pinaka-greatest. Ano naman yung susunod na great? Ang susunod na great ay the Great Commission. Saan yan? Sa Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. These new disciples to obey the commands I have given you. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Ngayon, ang sabi ng Lord yan, go and make members. Yung ba yun? Go and make attenders. No. Ang sabi din ng Panginoon, go and make. Pag sinabing disciple, ano ibig sabihin yan? Follower. Tagasunod. Hindi sinabi na, go and make Christians. No. Ang sabi diyan, go and make disciple of follower of the Lord Jesus Christ. Ngayon, yung Great Commandment and Great Commission, napakahalagang matupad sa Jesus the Great I Am. Ang gusto ma-produce ng Lord sa Jesus the Great I Am Church, yung mga taong masusunod ang Great Commandment, mamahalin ng Diyos, ng buong puso't kaluluwa. At matutupad yung isa pa, yung mamahalin ng kapwa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. At yung ang Great Commission naman, ito naman Great Commission, pag sinabing Great Commission, great assignment na gumawa ng disipulo mula sa iba't ibang bansa. Kaya pag dinala ka ng Panginoon sa ibang bansa, sa ibang lugar, kailangan magawa natin nitong Great Commission na ito. Ang nakakalungkot lang, kapag meron tayong member dito, nag-abroad na o napalayo, hindi na, nalilimutan na itong Great Assignment.
So, dito po sa ating pag-uusapan ngayon, matanim po sa puso natin na talagang kinakailangan magawa natin ang Great Commandment and Great Commission. Pero, sabihin nyo, ito ang, paano natin magagawa yan? Yung Great Commandment and Great Commission. Okay? It requires great commitment. Hindi pwede sa mga half-hearted follower. Hindi masusunod ang Great Commandment. Mahalin ng Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Hindi pwede ito sa mga half-hearted. Itong Great Commission and Great Commandment ay para doon sa mga taong willing to count the cost. Great commitment. At ano ba ang sabi sa cost na yan? Meron pong cost, the great sacrifice. Maraming tao sa Luke 14 ang sumunod kay Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Hindi namumove ang Panginoon sa dami ng taong susunod sa Kanya, nagwo-worship sa Kanya. Oy, ang daming miyembro. Oy, ang daming tagasunod. Oy, ang daming umaano sa Panginoon. Nakikinig hindi siya doon after yung dami. Ang gusto ng Panginoon dito, ang sino mang nais sumunod sa akin, pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama't ina, asawa't mga anak, mga kapatid at maging kanyang sarili. Hindi maaaring maging tagasunod ko. Hindi pwede sa Panginoon ang half-hearted. Actually, hindi rin pwede sa Panginoon ang 99%. Anong gusto ng Panginoon? Pag naging follower, 100%. Lord, parang ang bigat ng commitment na gusto mo sa amin Ang sabi pa nga dyan, ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay. Pakitanong yung katabi mo, takot ka bang mamatay? Ang Panginoon, alam nyo, diretsuhan magsalita Ang Panginoon talagang wala siyang tinatangong standard. Mataas ang standard ng Panginoon. Ang sa Kanya dito, kung natatakot kang mamatay bilang tagasunod ko, parang anong gusto niya sabihin? Hindi tayo karapat-dapat. Kasi kapag ang tawag dito, nagkahigpitan na, doon na malalamang kung sino talaga yung mananatiling tapat hanggang wakas. Handa mo bang iwan ng asawa mo, makasunod ka lang sa Panginoon? Parang ganun, Handa mo bang iwan ng trabaho mo? Handa mo bang iwan ng anak mo? Handa mo bang iwan ng lahat, makasunod ka lang sa akin? Handa mo bang i-give up ang isang pagkakataon para makasunod sa Panginoon? Hallelujah. Meron pong isang NBA player. Ang laki ng sweldo ng NBA. Alam niyo ba kung magkano? Millions of dollars. At inoperan siya ng contract. At na siya, talagang maglalaro na. Ginibap niya. Ang dami nagtaka. Marami nag-ahabol. Marami kanda lito para makapasok sa NBA. Pero siya ginibap niya itong NBA na to. Anong dahilan? Sapagkat gusto kong makasunod ng lubusan sa Panginoon. Hanggang ngayon, talagang hindi pa rin siya maintindihan. So, hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. Sapagkat kung hindi niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipagawa niya at hindi niya na maipatapos. Kaya pagtatawanan siya na makakakita nito, ay, dati ang praise the Lord yan, Dati matindi pa yung kung magsasasayaw sa Panginoon. Dati ang galing niya magsalita. Dati. Ngayon, nagmumura na ulit, naglalasing na ulit, nagsasabu na ulit. Doble pa, shabu-shabu, nag-ano pa. Buti kung shabu-shabu, masarap yun, Naniniwala ba kayo posible isang mainit pwedeng bumalik sa dati? May kakilala ba kayo na dati nang ginagamit mightily,
pero nakulong, pero napariwara. Posible ba mangyari din sa atin yon? Posible mangyari sa atin kung di tayo magbabantay. Bakit? Buhay ang dyablo. Kung gusto ng Diyos magpatuloy ka, gagawin lahat ng dyablo para pigilan ka. At sino ang gagamitin para ikaw ay mapatigil? Sino? Pamilya. Pwede yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Alam niyo ba sa husay at galing ng dyablo, pwedeng tayong pag-awa-awayin. Bakit nabigo ang Beatles? Bakit nawala ang Beatles? Nag-away-away sila. Bakit natalo ang Toyota ng isang championship? Nagkawa-away din sila. Ang nagpahinak sa Beatles, si Yoko Ono. O isipin niyo, isang Japanese girl. Ayaw ng kalaban, magpatuloy ka. Pero gusto ng Panginoon, manalo ka. Kaya nga lang, siguraduhin mo, kapag sumunod ka sa Panginoon, all the way. Patay kung patay. Yan ang matinding sacrifice. Yan ang cost. Sasabihin nila, nagpatay ng bayan taong to, pero hindi na kayang ipatapos. Ano ibig sabihin dito? Mga kapatid, to fulfill the great commandment of loving God with all our heart, soul, mind, and strength, and to fulfill the great commission, it requires great commitment. And to be able to give great commitment, it requires great sacrifice. Oh, mga kapatid. Ngayon, itong strategy natin. Nakapaglaro na ba kayo ng baseball o softball? Sino na nakapaglaro ng baseball? Si Marie pala, nakapaglaro kayo? Hallelujah. So, ano yan? Magaling kang mag-bat. Konti. Sino pa? Ikaw, naglaro ka din? Ikaw din, ba? Mga babae. Ikaw, naglaro ka din, love? Pati ikaw, Maribik? Ikaw, brother? Jack Stone, nalaro niya. Masayang laro yan. Ako, naglaro din yan nung high school. So, dyan po sa larong baseball o softball, may strategy po dyan para maka-home, makagawa ng score. Ang una, kailangan maka-first base. And then, maka-second base. And then, maka-third base. And then, maka-home run. Merong isang palo sa sobrang layo. Yung nakapalo, natatakbo niya ng walang problema. Pero naman, may palo hanggang first base lang siya. Kaya yung susunod na papalo, kapag napalo niya, pwede siyang tumakbo hanggang second base. Hanggang walang nakakarating dun sa home base, walang score. Kailangan makarating sa home base, sa final base para maka-score. Yan ang strategy na magagawa natin sa ngayon. Ano ba yan? Paano ba yan, Pastor? Ito. The 4 bases to make a score. Ang objective natin dito, ang objective ganito. Magkaroon ng great commitment. Sabihin nyo, great commitment. Pag walang great commitment, hindi matutupad ang great commandment and great commission. At ang church na to, mananatiling paikot-ikot na walang mararating. Pero hindi tayo papayag. Ngayon, para makarating tayo sa pagkatawag, mapulpil ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, kinakailangan natin ng great commitment, matinding pagtatalaga ng sarili. At ang strategy natin ay parang baseball na may 4 na bases. Ang unang base, kailangan lahat ng dadalo dito. Sabihin natin lahat. Maka-first base. Ano ang first base? Ang first base, kailangan maging committed member. Kailangan talagang nagpasya siya, dito na ako magpapalago sa Jesus the Great I Am, San Antonio. Hindi pwedeng, hindi masyadong poging speaker doon. Punta na lang ako sa lalahikan. Hindi masyadong magaling yung mga tumutugtog doon. Hanap na naman siya ng... Nakakita na ba kayo ng hindi mapalagay?
Lipat ng lipat. Ayun. At ang sabi, kapag daw ang puno ng isang puno, tinanim mo dito, after 3 days, binunot mo, nilipat mo na naman sa ibang lugar, at after 3 days, binunot mo na naman, nilagay mo doon. Sa tingin nyo ba, mamumunga yun? Kailangan mas permanente siya sa isang lugar para lumago talaga siya. At mangyayari lang yon. Dito obserbahan natin kung sino yung mga masisipag umattend ng Sunday. Yun ang potential na talagang makikita nating active member. Alam niyo ba, meron ako na-obserbahan sa church natin, active member. Every Sunday nandito. May nakikita ba kayong ganon? Huwag tayong pumayag na member lang siya every Sunday. Attender lang siya. Gusto ng Panginoon maging ma-promote siya. Kailangan madala naman siya ngayon na makumbinsi siya, magkaroon naman siya ng commitment to maturity. Mapapansin nyo, 4 na M yan. Una, member. Pangalawa, mature. Pagkatapos natin maobserbahan na palagi siyang Sunday nandito, makumbinsi natin na ang active member na yan ay magdesisyon, magkaroon ng commitment sa maturity. Paano po mangyayari yun? Kailangan mahikayat nating mag-enroll sa GNS, Good News Series. Kailangan mahikayat natin pagkatapos ng GNS, CL, na ngayon itong GNS tsaka CL sa cell group na ginagawa. Ang tawag sa GIA community dyan is pre-DE. Pagkatapos nun, DE na. Ano yung DE? Divine Encounter. At kami ni Kuya Nap, nag-uusap kami na magkaroon na tayo ng Divine Encounter. Sino dito hindi pa nakakatin ng Divine Encounter? 1, 2, 3, 4, 5. Pahig ba kayo na magkaroon tayo, Divine Encounter? Pag-pray natin, maganda po ito. So nag-uusap po kami ni Kuya Nap na magawa po itong Divine Encounter na ito. At marami pong nabe-bless dito, kaya nakikipag-coordinate na po tayo kila Sister Gina para magkaroon po tayo ng local Divine Encounter. So, ngayon, mapapansin nyo, yung commitment, palalim na ng palalim. Makikita nyo? Una, commitment lang muna sa pagiging member. Kasi hindi automatic, great agad ang commitment eh. Kung kayo tatanungin, 1 to 10, ano ang rate natin sa great commitment sa commandment at sa commission? Masasabi nyo na ba na nasa 10 na tayo sa ating commitment sa Great Commandment and Great Commission? Sino magsasabi? Ang commitment ko sa Great Commandment and Great Commission is 10. Ang 10, ibig sabihin, perfect, pinakamataas. Sino makakapagsabi? Ako, 10 na sa commitment. Meron na akong great commitment. Taas ang kamay. Wala pa. Ako, hindi ko pa rin masabi. Sino makakapagsabi? Nasa number 9 na siya. Ba? Ganda yan. Honest tayo. Sino makakapagsabi? Meron na akong great commitment. Nasa rate na ako ng number 8. Ba? Ganda po yan. Number 7. Number 6. Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. O, 2 na yan. Wala pa rin. Alam nyo, totoo naman, wala agad great commitment eh. Wala naman talaga agad. Kaya nga dinidevelop yan eh. Kaya mag-uumpisa muna sa mababaw. Member muna. Yan. Nabiwili siya, nabibless siya, natutuwa siya. And then, i-encourage natin, laliman niya pa sa maturity naman. And then, pagkatapos nun, nandoon na siya sa commitment sa maturity, ay doon naman siya i-encourage sa commitment sa ministry. Mapapansin natin, bawat umaattend na active,
hindi nasasayang yung panahon. Kung hindi, may channel, habang siya ay nandito, lumalalim, lumalago, at tumitibay, at nade-develop ang kanyang pagtatalaga ng sarili sa Panginoon. And then, ang pinaka-final, pagkatapos na siya maging member, lumalago siya sa Word of God, lumalago siya sa kalooban ng Diyos. Ngayon, willing na siya magpagamit sa Panginoon, sa children ministry, sa music ministry, sa ushering, sa intercession. Makikita niyo yung commitment, ha? And then finally, fourth base na, magagamit na siya ng Panginoon para talagang marami na maligtas, maraming mailapit sa Panginoon. Commitment na sa mission. Pansinin niyo yung ministry, doon na siya mag-undergo ng School of the Workers 1 or sa Leaders Training. Pagkatapos sa commitment sa mission, doon na siya mag-undergo ng SO2, SO3. Ano tong tawag natin sa mga to? Strategy. Kaya walang member na mananatiling stagnant. Natutulungang magkaroon ng great commitment. Alam niyo, pag hindi natin natulungang magkaroon ng great commitment ng bawat isa, half-hearted, hindi tatagal. Ngayon, meron po mga example dito na nagtagumpay. Nag-offer ng great sacrifice. Ang ating unang-una, siyempre ang ating Father God in Heaven. John 3:16. Sa sobrang tindi ng kanyang pag-ibig, nagbigay siya ng great sacrifice because of His great commitment na mangyari ang plan of salvation, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Makikita natin, ang great commitment ay may great sacrifice. Sa pamamagitan kung ano yung willing mong i-give up. Kapag kaya mo nang i-give up, yung parang napakahalaga sa'yo, masunod mo lang ang Panginoon. Magawa mo lang yung tawag niya sa'yo. Lumalalim ka na sa great commitment. And then, ang susunod yan, si Abraham, ang father of faith. Sa Genesis 22:25, yung inantay ang kanyang pinakamamahan na anak na si Isaac. At talagang at the age of 100, finally dumating si Isaac. Tuwan-tuwa talaga siya. Willing siya talagang i-give up lahat. Talagang maalagaan niya lang mabuti itong si Isaac. Pero sinubukan siya. Ang sabi, i-offer mo ang iyong anak. Sinunod ba ni Abraham? Willing siyang gawin yun. Yung pinakamahalaga sa kanya, yung tinatangkilik niya. Ang sabi ng Lord, i-offer mo. Anong ginawa ni Isaac? Ni Abraham? Papatayin niya talaga. Walang makakapigil sa kanya para hindi sumunod sa Diyos na buhay. At nung papatayin niya na, sabi ng Diyos, huwag mo saktan ng bata. Ngayon, napatunayan ko na ang puso mo, kung sa sarili nating version, napatunayan ko, dakila talaga ang commitment mo sa pagsunod, sa hangarin mo makapaglingkod sa akin. At ang sabi ng Panginoon, ngayon napatunayan ko ang iyong pananampalataya, kaya siguradong pagpapalain kita, Abraham. Sabi gano'n ng Diyos. Sumusumpa ko sa aking sarili, gagawin kitang ama ng maraming bansa. Yung akala niyang talo siya, kapag ginib up mo ang isang bagay na mahalaga, na parang sa tingin ng mundo, talo ka, mga kapatid, hindi ka talo. Walang natatalo sa sino mang sumusunod sa Diyos na buhay. Hindi ka mawawalan, hindi ka matatalo. Tinutulungan mo yung sarili mo para matupad sa iyo yung matinding pagkatawag sa iyo ng Diyos na buhay. At sino pa? Si Paul. Si Paul sabi sa Philippians chapter 3 verse, tinuring niyang basura ang lahat ng bagay. Sabihin niyo, basura. Tinuring niyang basura. Makasunod lang siya, makamit lang niya ang Panginoong Hesukristo. Hallelujah, sacrifice yan. Hallelujah, commitment yan. Si Daniel at ang tatlo niyang kaibigan, tapon sila sa apoy, yung kaibigan ni Daniel. At kasi ayaw nilang yumuko sa pinagawang higanteng rebulte ng hari na si Nebuchadnezzar. At nalaman ng hari, ayaw nilang yumuko.
Tinatawag sila. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ngayon, pag narinig nyo yung mga trompeta, yumuko kayo, sumamba kayo. Sabi nung 3 binatilyo, mahal na hari, gusto naming malaman nyo, wala po kaming ibang Diyos na susundin at sasambahin. Ililigtas niya kami. Hindi man niya kami iligtas. Gusto rin namin sabihin sa inyo, amang Diyos, hindi pa rin kami sasamba kahit kaninong Diyos. Ganun ba? Kahit hindi nyo kami, sabi, kahit itapon nyo kami sa apoy, kahit hindi kami iligtas, hallelujah, kahit hindi kami iligtas, kahit itapon nyo kami, galit na galit yung hari, pinainit pa ng 7 ibayo yung tapos tinapon sila sa apoy. Ang nakita na hari, 3 yung tinapon natin Bakit 4 yung nakikita ko? At nilabas sila ng hari, kahit isang buhok, hibla ng buhok, hindi nasunog. Actually, ang nasunog nga, yung alam nyo kung sino nasunog? Yung malalaking katawan ng mga taong naghagi sa kanila sa loob. At kung meron man nasunog sa katawan nila, yung tali na tumatali sa kanila. Mga kapatid, makikita natin marami pa ang nagbigay ng great sacrifice. At makikita natin lahat ng ito nagtagumpay sa pagsunod. Ang iglesyang ito, hindi nilagay ng Panginoon dito para mabigo. Hindi nilagay ng Panginoon ang Jesus the Great I Am sa San Antonio, parang ganun lang. Gusto ng Panginoon makaproduce ng mga taong magkakaroon ng great commitment to fulfill the great commandment and the great commission. And this produces great Christians. And these great Christians will produce great churches. Great commitment to this great commission command produces great Christians that produces great church. Para sa ating great I Am Church. So anong prayer natin? This year, lumago pa yung ating commitment. Imagine actually si Mama Cynthia, hindi sana siya a-attend Pagod siya, masama pakiramdam niya. Sabi ko sa kanya, ikaw love, gusto mo, pahinga ka na lang. Hindi, attend ako. Bakit? Workers kasi ngayon Imagine the cost. Alam ko may mga dapat kayong puntahan. May mga dapat kayong gagawin. Pero bakit nandito kayo? May pinapakita kayong commitment sa Panginoon. Yung nagsabi na, wag na nating hayaang maulit-ulit, mawala ang prayer meeting. Mangako kasi, andun yung commitment niya, na lalo pang mag-apoy ang prayer meeting natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, patuloy kang mag-alab, kapatid. Ngayon, tayo po ay tumayo. Ano ulit po ang strategy? Strategy is to develop great commitment and commitment. Paano? Sa 4 na M. Maging member, committed sa ministry, sa maturity, committed sa ministry, committed sa mission. 4 na M. Hallelujah. So, Panginoon, nagpe-pray kami ngayon. Tulungan mo kaming lumalim pa sa commitment. Hindi lang kami, kundi lahat ng kasama namin sa simbahang ito, O God, na nagkakaintindihan kami para mapulfill namin ang aming mission statement at ang aming vision statement. And I pray, Lord, sa last 10 minutes, makahanap kami ng partner na matutulungan namin sa prayer na lumalim sa commitment. Now, find a partner o 3 o 4 sa inyo na makakapagtulungan kayo na lumalim sa commitment. Para itong taon na papasok tayo sa 8th anniversary,
Kakaiba talaga ang mararanasan nating gagawin ng Diyos sa simbahang ito. Mag-pray tayo na, Lord, tulungan mo kami. Lumalim pa kami sa commitment. At matulungan namin yung iba pa sa simbahang ito. Lumago pa sa commitment. Hallelujah. Sige, start praying na po.